O panoorin natin bilyonaryo use flood control scandal. Naku, ano na naman to, scandal na naman. Higit 120 million pesos ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo para sa kanyang 2020. Oh, kasabwat pala to si Erwin Tulfo donation. Nangyari, sabi ko na nga ba yung AXIS na yan Mga tulpo yan May hokus-pokus mga yap. Mga yap, yumaman ng gusto. Sabi talaga. O sige, pakinggan natin muna. 5 senatorial campaign. Napag-alaman ng Bilyonaryo News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimba. Nitong nakaraang December 9, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 280 bank accounts. Freeze order ng Himayap, 280 bank account. Ang dami, no? Ayop, 280 bank account. Ayop talaga itong mga congressman talaga, Ito insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets na konektado sa magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at AXIS Representative Ed Vic Yap. Kasama rin dyan ang ilan pang personalidad at mga kumpanyang dawit sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC tulad ng Silver Wolves Construction at Skyard Aviation. Ay mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2000. 16 billion, no? Na pumasok sa transaksyon ng Silver Wolf. 16 billion. Grabe talaga. 22 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang mga opisyal na dokumentong nagdedetalye sa naging Bata pa siya, Bata pa. Kurakot ng hinayupak ng kupal nito. Bata pa siya noon, Kurakot na ng ayop talaga to. investigasyon ng AMLAC at ang specific assets na nakasama sa freeze order. Bukod sa Freeze order is issue against 280 bank account. Ayop talaga. mga nabanggit na personalidad, marami pang pangalan at mga kumpanyang kasama rito. Victoria Goyap. Nanay siguro yan. Mga Chinese, Anak ng tokwa talaga, Kabilang dyan ang ina ng magkapatid na congressman na si Victoria Go Yap, ang business partner ng Yap family na si Richard Chong at ang Yap-owned companies na Earthyard Corporation at Everyoung Industrial Sales. Ang lahat ng mga pangalang ito may probable cause para ituring na related sa isang unlawful activity ayon sa Court of Appeals. Sa aming pagsisiyasat, tugma ang mga pangalang ito sa pinakamalalaking campaign donors ni dating AXIS Representative at ngayon Senator Erwin Tulfo. Campaign donor ni Senator Erwin Tulfo, konektado sa Yap Brothers. Ay, naku, delikado ka, Tulfo, Erwin, Erich. Kaya pala ikaw tahimik, may sikreto ka pala, Tapos binabanatan yung si Escudero yung may campaign donor din Mga hayop talaga kung kayo mga tulpo Grabe kayo may sekreto ka, Erwin Nakuha namin ang kopya ng Statement of Contributions and Expenditures ng Senador. 120.1 million pesos ang 120 million cash contribution received. Ayop talaga. Upal talaga. total campaign contributions na natanggap nito sa kanyang naging kandidatura na tila pinagtulong-tulungan lamang ng 6 campaign donors. May 100,000 pesos worth of tarpaulin contributions ang Earthyard Corporation
30,000 pesos worth of tarpaulin contributions naman Pinagtulong-tulungan, iniipon yung 120 million para sa campaign donor ni Senator Erwin Tulfo. Kupal talaga. mula sa Everyoung Industrial Sales. 15 million pesos worth of cash ang ibinigay ni Richard Chong habang aabot sa 45 million pesos ang kabuuang ibinigay ni Victoria Goyap. Bukod sa mga pangalang ito, 45 million pesos din ang donated ng isang Linda So at 15 million pesos naman ang donated ng isang Cesar Basco. Bagaman hindi direktang nabanggit ang mga pangalang ito sa investigasyon ng AMLAC, kasama rin sa Court of Appeals order sina Harleen So Yap na asawa ni Congressman Eric at si Margie Basco Yap na asawa naman ni Congressman Edvic. Mas malaki ng halos 10 milyon ang nakuhang campaign donation ng senador kumpara sa 110.3 million pesos na naitala niyang gastos. Ibig sabihin, kung hindi man buo, at least 50% ang kabuuang gastos ni Senator Erwin sa nakaraang halalan, funded ng pamilyang Yap at mga personalidad at kumpanya na konektado sa kanila. Batay Erwin Tulfo may campaign donor ka. Parang bawal yan Bawal yan Tapos si Escudero, binabanatan din yung ganun sa investigasyon ng AMLAC. Pauna nang sinabi ni Senator Erwin na hindi niya pinagtatakpan ang mga dati niyang kasama sa ACT-CIS. Dapat hindi mo pagtakpan Erwin Tulfo. Kasi nga campaign donor mo 120 million, nagambag-ambag sila. Kupal ka talaga. Nang idawit ng Senate witness na si Orly Gutesa ang pangalan ni Congressman Eric Yap sa flood control scandal. Muli naming sinubukang kunin ang panig ni Senator Tulfo bago ilabas ang ulat na ito. Pero hindi pa siya nagpapaunlak sa isang panayam Tahimik si Hindi raw nagpapaunlak ng panayam. Pinag-iisipan niya kung anong aalibay niya sa campaign donor ng mga Yap sa kanya. Yung ACT-CIS para sa mahihirap daw, sabi ng mga Tulfo yung pala para sa mga magnanakaw, mga kurakot. Kupal kayo. Di ba yung rin yan, yung asawa ni Rapi Tulfo, Jocelyn Puwa ba yun? Di ba congressman din yan doon? ACT-CIS? Bakit tahimik? Malamang meron din yan, something. Anak ng kupal talaga kayo. Puro kayo kurakot, walang pinagbago. Dito naman tayo kay Ben Tulfo, bitag. Binanatan yung kuya niya. Sinermonan, si Ramon Tukmul din. Tukmul. Sabi ni pambansang Daddy Tukmul. Mga Tukmul brother. Ito. Medyo okay to si Ben. Parang matino-tino to kaysa sa mga Rapi Tulfo, ano ba yun? Erwin, kay Ramon yung tatlo. Mas gago yung tatlo na yan. Mas okay to si Ben. Pakinggan natin kung paano banatan niya itong si kuya niya. Pamilya, siya lang ang magsasalita. Kasi siya ang may karapatan magsalita. Siya yung nadadawit. Hindi yung nakikiangkas ka lang, nakikisakay ka. Gusto mong sumakay sa pangalan, dahil kapangalan mo, kaapelido mo, Tulfo ka rin, pero teka muna. Kami po nagsasabi noon pa man, nahihiya na po kami sa pinagagawa ng isang kapatid po namin. Kaiba po kami, magkaibang larangan po namin. Ako po yung nandito ngayon, napapanood nyo. At marami pa po kayo mapapanood sa mga advocacy at nilalaban po namin. Kung ano yung tama, yun pong papairal natin. Kami po sa Bitag, hindi po namin kinukonsente yung mga gawaing mali. Na again, hindi ko sinasabing mali po yung kapatid ko. At guilty po siya, hindi po. Isa lang po ang pamantayan ng Bitag. Ang mali ay mali.
Kung totoo man, kasi hanggat hindi natin napakinggan yung panig ng taong ayaw magsalita o hindi nagsasalita o wala siyang pakialam magsalita, ang konsekwensya ay sa kanya. Your choice, your consequence kasi ayaw mo magsalita. At may karapatan ka wag magsalita kung totoo man o hindi or baliwalain mo, pasinungalingan mo o patotohanan mo o aaming ka o hindi, mga tuwiran ka hanggat gusto mo. Hindi po yun. Dediretso na po ako. Nadadawit pong isang kapatid ko. Mahal ko rin naman kapatid ko. Si Rapi Tukmol. Sabi ni pambansang Daddy. Si Rapi, yung bang ba yan? Sa Viva Max ba yun? 250K. Tips. Tip pa lang daw yun ang bigay. Ng may initial pang R, tapos may F. Pwede. Rapi Tulpo. 250,000 daw. Tip pa lang. Galante talaga to si manyakis din to eh. At dami rin babae. Hindi malaman kung nagagalit pa rin yung manoy niya. Matanda na rin to. Bagamat kung minsan nakikita nyo, nagsasalita ako rito, hindi dahil sinusuka ko, hindi, magkaiba lang po siguro yung aming mga, dahil ikaw nasa larangan, yan ang trabaho mo. Ako, pwede rin akong pintasan, pwede rin po nung pagsabihan. Yung pong isa sa mga kapatid magsasalita para doon sa kapatid na hindi naman siya designated spokesperson. Nagets nyo? Kung ako man po o magkakaroon ng issue, ako lang po ang magsasalita. Hindi po pwedeng kapatid ko makialam sa akin at hindi po pwedeng kuya kung magsasalita kasi sosop. Tama, di ba Ben? Tama. Kung hindi pwede ibang taong spokesperson kasi ikaw yung yung may chinichismis na 250,000. Hindi pwedeng ibang magsalita yung sarili, di ba? Tahimik to si Rapi. Ibig sabihin, totoo na 250,000. Tip pa lang yun, Wala para yung beng-bang. Sabi ng babae. Grabe, no? Tip pa lang yun, 250,000. Plahin ko, ba't ka nagsasalita? Sino nabigay sa'yo ng karapatan magsalita? Bakit? Mga sangkaterbang mga tanga ba kami? Kuya Mon? Na ikaw nagsasalita? Gusto mo magpa-epal? Si Ramon pala Ramon Tulmol rin pala Pa-epal din pala Ang point ko rito, let the guy speak kung siyang may issue. Dito lang naman tayo kasi ilang 12 minutes lang yung video natin, Papu.